Station Tulong USA. And you're on. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Isang muling karangalan ang presentasyon ng ating pagsasampapawid sa Utusan.tv ngayong araw na ito sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon ay makakaugnay po natin mula rito sa Los Angeles, California ay ipapasyal ko kayo sa loob na kung nasaan ang isang OFW na na-stranded sa Saudi Arabia. Kaya mga ka-Pilipino, tayo po'y magturo ngayon sa Saudi Arabia at kakausapin ko ngayon si Sampaguita di Saud. Ito ay itatago ko sa kanyang pangalan, Sampaguita, at maging ang kanyang retrato ay aking bliner. Para sa ganon ay maproteksyonan siya mga ka-Pilipino. Kaya ipagpaumanin po ninyo kung siya itatago ko sa pangalang Sampaguita di Saud. Magandang hapon dito sa Los Angeles at magandang gabi dyan sa Saudi Arabia, Sampaguita. We are now on the air. Good afternoon po. Yes, nasa himpapawid tayo ngayon. Ikaw ay napapanood at naririnig sa buong mundo na ayon sa aming report dito ay 66 na bansa ang nanonood ngayon dito sa ating pag-uusap. Mayroong 28 states dito sa Amerika ang nanonood at mayroong 130 cities sa California ang nanonood sa ating ngayon. Kaya buong mundo ang nakikinig sa iyo ngayon sapagkat gusto ko na mailarawan mo kung ano ang iyong uunahin ko ay tatanungin kung kailan ka pa nariyan sa Saudi Arabia. Ganito po yun, sir. Okay. Dahil dati pong nagtatrabaho po ako sa hospital. Hospital dyan sa Saudi? Opo, dito sa Saudi. Bale, hindi po ako finish contract. Bale, 1 year lang po ako doon nagtrabaho sa hospital. Okay. Tapos ako kasi may nakilala akong boyfriend ko. Tapos na po ako nabuntis. Okay. Tapos yung lalaki, umuwi na ako noong 2009, hindi na po bumalik. Tapos kaya po ako pumunta dito sa sa bahay Kalinga. Tapos matagal na po ako dito, magto 2 years na po ako nag-stay dito sa bahay Kalinga kasi nga may baby ako, maurad daw i-process yung papers ng baby ko. So, ikaw ay walang trabaho ngayon, naninirahan ka lamang sa bahay Kalinga sa loob na ng 2 taon. Opo, magto 2 years na po. Bale, hindi lang po ako yun may anak dito. Bale, 13 po kami na nanay, tapos 17 na babies. 13 na nanay at 17 na baby. O, ibig sabihin mayroong nanay na mayroong 2 anak. Opo, meron 2, meron po 3. At ikaw ay mayroong isang baby. Opo, meron po. Ilang taon na yung baby mo? 3 years old na po. Paano, ako'y curious, paano kayo nabubuhay diyan? Kung wala kayong trabaho, diyan na lamang kayo, kumakain, at paano? Okay. Yun na nga po nahihirapan na po kami dito kasi po yun lang naman inaasahan namin yung mga donation nila hindi naman yun everyday nagdo-donate sila minsan lang po. Walang supply na regular dyan sa bahay Kalinga. Ito bang bahay Kalinga ay pribado yan o sa gobyerno? Sa gobyerno po. Sa gobyerno ng Pilipinas.
nakatanggap na regular supplies ng mga pagkain. Pagkain, libre kaming pagkain. Pero yung mga supplies sa babies namin, wala po. Paano ngayon yung mga baby ninyo dyan? Paano papalit kayo ng lampin, ng mga damit? Taglamig na diyan, di ba? Hindi pa po. Sa next month yata taglamig. Paano? Gusto kong ikwento mo kung bakit hindi kayo makauwi. Yun na nga po, sabi daw nila na nahihirapan nga daw po kunin yung exit ng mga bata. Saan? Pero sa ibang lugar, ang dali nilang makauwi tulad sa sa Jeddah. Yung mga mother and child doon po, 2 months lang, siguro 3 months na yung pinakamatagal nag-stay yung mother and child sa bahay sa nga pinapauwi nila. Dito po ang bawal ng proseso nila. Ano ang ibig sabihin na proseso? Yung passport ng mga bata? O pasahe? Yun na nga po, yung pagkuha ng ng mga bata exit. Yung passport nila? Opo. Kailan ninyo ini-apply yung mga papeles na yan? Matagal na po. Yung mga ibang nanay nga po dito nakaabot na ng 4 years, 3 years. Ang ibig sabihin kayo ay nariyan lamang sa loob ng bahay kalinga, walang trabaho, walang pinanggagalingan ng inyong income? Opo, yun. At sapat naman yung mga ibinibigay na pagkain sa inyo at pagkain ng mga bata? Sa pagkain naman po, okay lang po. Nakakakain naman. Pero yung problema nga po namin yun sa mga bata. Kung nagpapaalam naman po kami, nalalabas na lang para makapagtrabaho, ayaw naman po nila. Sino ang ayaw nila? Sino yung nila? Yun mga case officer namin dito. Yung mga taga-embahada. Unang-una siguro dahil sa wala na kayong papeles, di ba? Kumbaga sa kuwan, kayo ay illegal na riyan, di ba? Overstay na, di ba? Yun ang dahilan palagay ko kung bakit hindi kayo maikuha ng trabaho at hindi kayo pinalalabas. Baka mamaya mahuli pa kayo na wala ng papeles, di lalong mahihirapan. Kumusta naman yung mga kamag-anak nyo sa Pilipinas? Ano ang sabi nila? Yung pinaprocess din nila yung mga namin, pupunta din po sila doon sa embahada natin. Kaso lang parang wala din magagawa eh. Paano kaya ito? Isipin niyo 3 taong ka na riyan? Tapos, ilang taong ka na riyan sa bahay kalinga? 2 taon? 3 taon? Opo, 2 taon na po. Tapos yung mga iba, 4 na taon na nariyan? Hanggang ngayon, di pa napaprocess ang mga papeles? Opo, hindi pa po napaprocess yung papeles. Pagkatapos hindi naman kayo makapagtrabaho dahil wala naman kayong papeles? Opo. Paano yan? Dapat ito ay mabigyan ng tugon ng mga namamahala diyan sa inyo sapagkat isipin na lamang namin, isipin mo, nariyan kayo sa bahay kalinga, ano naman itsura ng bahay kalinga na yan? Sige nga, isa bang building yan? May kwarto ba kayo? O paano? Isang building tapos maraming kwarto. Yung kwarto ninyo, kasama ang anak mo, kayo lang ba doon sa kwarto? Isa-isang kwarto po, 5 po kami, kasama yung mga babies. Sa isang kwarto? Sa isang kwarto? Sa isang kwarto, 5 kayo? Opo. Kasama pa yung anak mo? Meron naman kayo mga kama diyan? Unan? Kumot? Meron naman po. Gaano kalaki yung kwarto? Naku, kawawa naman mga ere. Napipicture ko eh. Parang hindi ako makapaniwala sa takbo na inyong buhay na mahigit ng humigit kumulang 2 taong ka na riyan. Pumila nga kayong dyan, nariyan ba yung mga 13 ina? Pipila kayo at kukumustahin ko lang? Pwede ba? Yung mga, hindi, nandun kasi yung ibang
nanay po sa taas eh. Dito po sa kwarto namin bali. Ilang kayo dyan? Apat. Okay. Pakibigay mo nga yung cellphone mo para makumusta ko. Hindi ko tatanungin yung pangalan nila. Para sa ganun, maitago natin. Okay. Babalikan kita mamaya sa Sampaguita, no? Okay. O sige, ibigay mo dyan sa isa para makumusta ko naman. Hello? Hello? Ibibigay ko na po, kuya. Sige, ibigay mo. Oo, ibigay mo. Huwag sila matakot sapagkat hindi ko tatanungin ng kanilang mga pangalan. Hello? Hello? Hello po. Maganda. Hello po. Kumusta po kayo? Okay naman po. Ito si Kuya Manny Calvido ng Utusa.tv at nais ko lamang kasing makumusta kayo dyan. Wala tayong ibang dahilan kundi makatulong sa inyo. Ilang taong ka na riyan sa Bahay Kalinga? At tawagin kitang Nanay 2. Ilang taong ka na riyan, Nanay 2? Magwa 1 year po sa November po. Ilang taong ka na riyan sa Saudi Arabia? Bali po magti 3 years po. Ilan ang iyong anak? Isa lang po. Bakit hindi kayo makauwi? Yun din po, kagaya po sa nanay 1 po. Para sa mga bata po, mahirap po daw i-process yung mga papeles po. Baka gusto mong kumustahin yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas. Huwag mong babanggitin yung pangalan nila. Basta sabihin mo na ako ay malusog o what. Kumustahin mo sila. Okay. Baka mabanggit mo pa yung mga pangalan nila. At any time, maraming salamat, Nanay 2. Pakibigay mo nga sa Nanay 3 para makumusta ko naman. Sige po. Oo. Nanay 3. Bali, Nanay 5. Hello. Tatawagin kita Nanay 3 dahil gusto kong itago ang inyong mga pangalan. Kumusta ka, Nanay 3? Okay lang po. Ilang taong ka na riyan sa Bahay Kalinga? 1 year na po nitong September 21. Bali, ilang taong ka na sa Saudi Arabia? Bali, 2 years na po ako dito. Ikaw ba ay may anak? Opo, may anak po akong isa. Okay. Nasaan ang ama niyan? Wala na po, nakauwi na po sa Pilipinas. Nagbabay na. Opo. Pambihira, nagbabay na yung ama. Iniwan na si nanay. Ilan taon ang iyong anak? Babae, lalaki? Babae po, sir. Babae. Ilan taon na? Ba? Ilan taon? Yung baby po, 1 year. 1 year na. Kumusta naman siya? Malusog, hindi nagkakasakit, o what? Inuubo po, sinisipon, nilalagnat. Ganun ba? Naku, talaga din naman. Mag-iingat lang kayo, no? Alagaan niyo mabuti yung mga anak ninyo riyan at baka sakaling itong ating pag-uusap na ito umabot sa mga kinaukulan at mapauwi na kayo sa lalong madaling panahon. Ano? Opo. Okay. Salamat. Maraming salamat. Pakibigay kay Nanay 4. Nanay po. Nanay 4. Dahil 5 kayong lahat dyan, di ba? O kaya, kakausapin ko at kukumustahin ko kayo lahat diyan. Sasamantalahin ko pagkakataon. Hello, Nanay 4. Hello. Hello. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi diyan, magandang hapon dito sa Los Angeles. Nasa Amerika ako, Iha. Kumusta ka? Hindi ko babanggitin kung ano yung pangalan mo. Sa halip ay kukumustahin lamang kita. Ilang taong ka na dyan sa Bahay Kalinga? Matagal na po, sir. Mapo 4 years na po. Aba, talaga din naman ano. Ilang taong ka na sa Saudi Arabia? Matagal na po. More than 10 years na po, sir. More than 10 years ka na. Okay, so natapos na yung kontrata mo, ikaw ay illegal na riyan. Ano? Opo, sir. Okay. Ilan ang anak mo? 2 po. Ilang taon yung panganay? Ang panganay po is 9 years old and 5 years old. Diyan na ipinanganak yung dalawang yan. Opo, dito na po sila pinapanganak po.
hindi ka na nakapagtrabaho simula nung pumasok ka riyan sa Bahay Kalinga. Patulong po sir, naawa na po ako sa mga anak ko sir, hindi na po sila nag-aaral eh. Oo nga. Na sila. Oo nga naman. Pero nakakauwi na po kami sir. Pero yung mga papeles ninyo ay kailan iprinoses? Simula? Ewan ko sir, para ipangako na lang sir eh. Ngayon, mag-aapat na taon na ako dito sa Bahay Kalinga. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Puro pangako lang, nawala naman silang ginagawa kung kailan kami makakauwi. Manawagan ka sa kinaukulan. Sabihin mo na maawa sila sa inyo. Sige, nasa iyong pagkakataon. O tulungan na lang kita. Maawa po kayo, mga Kapilipino. Mga nasa kinaukulan. Ang mga kausap natin dito nandun na lamang sa Bahay Kalinga. Opo, nandito po kami sa Bahay Kalinga. Oo nga. Okay, ilipat natin kay Nanay 5. Ibigay mo kay Nanay 5. Hello po, good afternoon po. Good afternoon dito sa Los Angeles, America. Good evening diyan sa inyong kinaroroonan sa Saudi Arabia. Nasa loob ng Bahay Kalinga, na sa loob ng kwarto sa ibaba ay 5 kayo. At hindi pa kasama yung mga anak ninyo, di ba? Opo. O disiksikan na kayo riyan. Ilang taong ka na riyan sa Bahay Kalinga, Nanay 5? Magka 3 years na rin po. Ilang taon ka na sa Saudi Arabia? Magka 3 years na rin po ako dito. Bali, magka 2 years na rin po ako dito. Okay. 2 years po ako. Ang tatanungin ko ito. Nung bang pumunta ka dyan sa Saudi Arabia ay may kontrata ka ng ilang taon? 2 years po ang kontrata ko dito, kaso hindi ko naman po natapos yung kontrata ko kasi yun nga po ang nangyari sa amin dito. Marami po kami dito, sir. Ano? Hindi lang po mga nanay. Oo nga, alam ko yan. Kaya lang, dahil sa nariyan kayo sa isang kwarto, kaya sinamantala ko para kausapin ko kayo at tinatago ko nga rin ng mga pangalan para maiwasan, ng kung anumang komplikasyon. Ngayon, bakit hindi mo natapos yung kontrata mo sa pagtatrabaho? Pagkatapos nagpunta ka na dyan sa Bahay Kalinga. Bakit? Anong dahilan? Po? Anong dahilan? Hindi ko po nagustuhan yung ng employer ko, tapos yun, napuntisan po ako nang lumabas ako, napuntisan po ako. In short, na-rape po. Okay, ilang taon na yung anak mo? Isa lang po. 1 taon. Okay, so yung tatay niyan ay nasaan? Opo. Ang tatay? Wala na po. Nasa Pilipinas na? Nag-asawa po ulit. Kasi naman, ay pambira mga, ay makukulam ko yung mga ganong klaseng lalaki, Naku, talaga din naman. Okay, so, at least, po lahat dito ano? Mga lalaki. Gano'n naman po lahat mga lalaki dito ay nagkataon lang na yun. So, halos lahat kayo ay ganyan ang sitwasyon. Naku, talaga din naman. Okay. Thank you very much sa may pag-usap ko sa iyo. At least nalaman namin na kayo diyan sa building na yan ay 13 mga ina at 17 mga anak. Okay. Ipakibalik mo kay Sampaguita, si Nanay Juan. Salamat po. Maraming salamat. Sampaguita. Yes, sir. Sampaguita, okay. Ibalik ko sa iyo ang kwentuhan. Nung bang nagtrabaho ka dyan, ay ano ang kontrata mo? Ano po, sa hospital pala mo, sir. Ano po, sa pagkain po ako. Okay, ilang taon ang kontrata mo? 2 years po. Natapos mo yung kontrata mo or hindi? Hindi po, dahil 1 year lang po ako sa company namin.
Bakit 1 year lamang samantalang ang iyong kontrak ay 4 na taon? Yun na nga, sir, kasi sumama po ako sa boyfriend ko. Ayun. Nangako yung boyfriend mo. Nabibigyan ka ng magandang kinabukasan, ganun baga. Okay. At least yan ay huwag na natin balikan, ano. Ang ating harapin ngayon ay ang katotohanan na lahat kayo ay gusto ninyo nang makauwi. Right? Po. Okay. So, mga Kapilipino, ako ay nakakaramdam ng kalungkutan sa aking mga nakakausap ngayon. At sige, manawagan ka sa Sampaguita, Nanay Juan, sa kinaukulan o sa mga kamag-anak mo o sa boyfriend mo o ama ng iyong anak para sa ganun ay mapakinggan ang iyong panawagan. Go ahead. Ay, na po dun sa anak o sa tatay ng anak ko, sa man lang po, embahada natin. Okay. Sana po, naman, pabilisan nila yung pang-ayos ng mga patunang bihi namin. Kasi nahihirapan na po talaga kami dito. Okay. Thank you very much, Sampaguita di Saud, Nanay Juan. Maraming salamat sa inyong lahat diyan. Pakiabot mo ang aking pangumusta sa 13 mga ina na nariyan sa building ninyong yan sa Bahay Kalinga. At sana ay napakinggan ng mga kinaukulan ang ating pag-uusap at maunawaan nila ang damdamin niyo riyan at yung inyong mga anak na hindi pa pala nakakapag-aral. Isipin mo, 9 years old na, yung isang ina, yung anak niya na 2 ay hindi na nakakapag-aral. Okay, maraming salamat at mabuhay kayo riyan. Asahan ninyo na hindi namin kayo pababayaan. Kami magdadasal at kakatok sa pintuan ng dapat katukin ang pintuan para man din ay matulungan kayo riyan. Okay? Salamat din po, sir. Okay, mabuhay. Mga Kapilipino, mula sa Saudi Arabia, nakaugnay ko ang 5 ina na merong mga anak doon sa Bahay Kalinga. Mga Kapilipino, sana umabot sa kinaukulan para man din ay mabigyan ng mabilisang aksyon. Palagay ko hindi lamang mga iyan ang nagkakaroon ng ganyang problema sa Saudi Arabia. Sa inyong lahat, mga Kapilipina, paglilingkod na pambayan ng Utusa.tv, ang inyong kaagapay sa hirap at ginhawa, ang inyong pong Kuya Manny Calvido po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.